the word transform our lives. Binabago daw po ang ating binabago daw po ng salita ang ating buhay. Sabi nga po dito sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito nga po yung sinasabi na huwag tayong mabuhay sa to the world. Kasi mga worldly things, kailangan po nating magbago, mag-renew ng ating mga isip sa ating mga, so makikita po sa gawa natin, yun lang po tama ang ating gagawin, mga acceptable for the perfect will of God. Lagi po nating piliin yung gumawa ng mga bagay, even po sa pag-iisip natin, makita natin, masunod natin kung alin ang tama. Para yung pong ating relationship sa Lord, hindi po lumayo. Once po kasi na nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating buhay, yung pong mindset natin hindi nagbabago, worldly pa rin, malayo po tayo sa Panginoon kasi patuloy po tayo nagkukommit ng sin. So, always po na yung align natin ang ating buhay to the Word of God. Sabi nga dito, God's Word shape our thinking and characters. Talaga pong yung salita ng Diyos, binabago tayo sa araw-araw. Minamold po tayo. Kung ipapamuhay po natin ang Word of God, i-meditate natin at lagi lang po natin yung ang Bible natin babasahin natin. Magre-rely po tayo sa Word of God. Nagtatransform po yung nasi-shape, nahuhubog po tayo sa tamang pamumuhay. Yung ating pong isip nagbabago. Ako nga po dati mabilis akong magalit. Pag ako po nagalit, nagre-react ako. Pero because I hear the Word of God every day, na nakikinig ako kahit sa pag wala akong time magbasa kahit sa YouTube o cellphone, audio, natatransform, nararamdaman ko na nakokontrol yung emotion. Nagbabago ang buhay natin. Kaya pag ang Word of God po, Word of God is a God nga. Pag nasa atin po siya, yung pag-iisip natin, tunay po binabago. Lahat po ng pwedeng sabihin po natin mahirap gawin, pero pag nandiyan na ang Word of God sa atin, kaya po natin. Even yung mga trials, yung mga fear natin, nawawala po yan. Gaya ko po, pag dati, pag ako pumapasok sa trabaho, malayo talaga ako sa mga stoplight. Hindi ko po yan ginagawa, tumatambay dyan, kasi may fear ako. Natatakot ako na baka may mangyari dahil nga sa sitwasyon. But because I have a Word of God, I have faith, yung isip ko. Nagbabago na ang protection ng Lord nandyan. Ko-cover niya ako. Lagi kong pinangahawakan yung salita niya na He will never leave me nor forsake me. Alam ko po na pag ako lumakad, kasama ko ang Diyos. God is with me. Emmanuel, God is with us. Lagi po kaya nga po bumaba ang Diyos dito para tayo i-save. Di ba? Para tayo bigyan ng future. Para tayo, unang-una pong ginawa niya, di ba? He sacrificed His life for us, to redeem us, to forgive us. Nandoon na nagpalo na po yung mga blessings sa atin sa ginawa niya. As long as in-accept natin si Lord Jesus Christ. Kaya ako po alam ko na sa buhay ko, marami pong binabago ang Panginoon. At pag binago tayo ng Panginoon, sabi po dito, transformation lead to a testimony that impact others. Pag binago po tayo ng Panginoon at sinare po natin to o nakita ng ibang tao na nagtatransform ang personality natin, ang attitude natin, sila man po na-encourage magbago. Kasi nakikita nila kung paano tayo na-transform ng Lord. So, ang laking encouragement po yon para yung mga kapwa naman natin o family natin ma-encourage na mag-follow din sa Word of God or maniwala din sa ginagawa natin dahil tayo po yung living testimony sa bawat ginagawa natin sa buhay. Tayo po yung salamin. Kaya nga po dapat, as a believer, talagang mag-good example tayo. Dapat tayo makikita nilang namumuhay tayo ng tama, naaayon lang lagi. Gagawin ko sinasabi, naaayon lang sa kalooban ng Diyos.